Nais ng Chamber of Mines of the Philippines na makakuha ng kopya ng audit report ng DNR na basihan ng utos para ipasara at ipasuspinde ang operasyon ng halos 30 minahan sa ating bansa. Kaugnay po ng isyong ito, makakapanayam natin ngayong umaga si Attorney Ronald Residoro, Chamber of Mines of the Philippines Vice President for Legal and Policy. Mga kapuso, maaari rin po kayong lumahok sa ating diskusyon. I-tweet lamang po ang inyong mga komento o tanong gamit po ang hashtag na AskNTG. Magandang umaga sa inyo, Attorney Residoro. Welcome to our show. Magandang umaga, Kara. Alright. May foreclose, may pinapasara na 20 mines? 23. 23 mines, tapos may 5 pinasususpinde ang DNR. Right now, for the record, nag-ooperate pa ba ang mga minahang ito or talagang sarado na? Well, yung 23 na pinasasara, wala pang natatanggap na closure order. Okay. Pero may ilan doon na hindi na talaga nag-ooperate to begin with. What do you mean, hindi na talaga nag-ooperate? May ilang mina roon na bago pa man ang audit, Sarado na talaga. hindi nag-ooperate. Oo. Bakit? Ba't hindi sila nag-ooperate? Ay, maraming kadahilanan. May ilang mina sa Humonhon, halimbawa, na tinamaan ng bagyong Yolanda, hanggang ngayon hindi pa bumabalik. Okay, okay. Pero yung nag-ooperate patas ngayon, pinapa-foreclose, sinunod na ba nila yung order ng DNR or hindi pa? Actually, wala pa silang natatanggap na order, so wala pang susundin na order. So hanggang ngayon, nag-ooperate pa rin itong mga large-scale mines na ito? Tama. Okay. And when you say suspended, ibig sabihin pwede pang iapela? Actually, lahat sila pwedeng umapila hanggat as soon as matanggap nila yung kopya ng suspension or closure order, nasa sa batas na pwede silang umapila. Okay. Your initial reaction to the audit report was, ang sabi ninyo, this is unfair. Bakit niyo po sinasabing unfair yung audit report na inilabas ng DNR? Well, noong ipinag-utos ni DNR Secretary Lopez ang kanyang audit way back in July, sinabi namin na, sige, okay lang. Dahil kami naman sa Chamber of Mines, itinutulak din namin ang mas striktong pagmamonitor ng lahat ng mina. No? Pero kinabahan kami noong kanyang in-announce kung sino yung magpo-form ng kanyang mga audit teams. Dahil kasama nung mga taga-MGB at EMB ay miyembro ng mga anti-mining na NGOs. No? So, sa aming pananaw, parang magiging biased kaagad yung audit teams against sa mga mining companies. So what you're saying is, from the very start, even before the audit, anti-mining na kasi talaga sila? Yung pananaw ng audit team. At yun napatunayan namin nung actual nang nag-imbestiga ang mga audit teams. Okay, but if you say that DNR Secretary Lopez is really anti-mining at yung mismong audit team, ang composition ay anti-mining talaga, edi sana walang pumasa na mga mining companies. Kasi based on our research, there are 11 large-scale mines in the Philippines na pumasa naman. So, ibig sabihin, itong mga mines na ito na 11, baka may ginagawang tama and yung mga pina-foreclose ay may ginagawang mali? Ay, siguro, wala na akong sasabihin tungkol dun sa mga pumasa, ano? Pero dun sa mga hindi niya ipinasa at iniuutos niyang ipasara, ay may ilan doon na nanalo na ng environmental awards na bigay din ng pamahalaan. Okay. So, nakapagtataka na lahat itong 23 na ito, o karamihan sa kanila nakakuha na ng ISO 14001 certification for environmental management systems at ilan sa kanila ay nanalo pa ng awards for environmental management pero ngayon ay sinasabing nagva-violate ng environmental law. Isa sa mga sinabi ninyo na dahilan kung bakit ayaw ninyo sanang ma-foreclose or masuspend itong mga mining companies na ito ay mawawalan ng trabaho ang milyon-milyong trabahador. Tama po ba? Let me correct that, Kara. No? Ang sinabi namin ay 1.2 million na katao ang maaapektuhan ng pagsasara or suspensyon nitong mga minang ito. Kasi itinatanggi po ni Secretary Lopez nung lumabas po siya sa amin, nung nagpa-interview siya sa amin, na mawawalan ng trabaho ang 1.2 million. Let's hear her soundbite and you can react to that. Sabi po ng Chamber of Mines of the Philippines, 1.2 million daw na manggagawa ang mawawalan ng trabaho kapag ipinasara niyo po. Oh my God! Yung mahigit 23 na mga binahan. Where are they getting these numbers?
Since 2014, the number of jobs created by the mining industry is 235,000 of the whole mining industry. Okay, so ang tinatanong ni Secretary Lopez, saan nyo daw nakuha yung figure na 1.2 million? Based on her data, 235,000 lamang daw. Yan ay estimate ng aming mga mining engineers at eksperto sa industriya. No? Ang total na tatamaan, halimbawa at magsara itong 28 kumpanya, is around mga 40,000 employees. Sa pantaya nga ng Chamber of Mines, aabot pa ito hanggang 65,000. Ito yung mga direktang nagtatrabaho sa mga minahan. Pero kailangan bilangin din natin yung mga negosyo na sumusuporta sa pagmimina, yung mga drilling contractors, mga hauling contractors, lahat ng kontratistang nagtatrabaho para sa mina, kabilang na rin yung mga communities na nakapaligid sa minahan. Kasi Bakit kapag nawala ba yung minahan, wala nang trabaho yung mga hauling companies at saka karamihan drilling? ay nakatutok sa mining operations talaga. Wala na ba silang ibang makukuha pa na... Well, sa pagkakaalam namin, ang mga mina ang pinakamalaki nilang accounts. Oo. So talagang malaki ang impact on them. So yung sinasabi niyong 1.2 million, kasama yung iba pang mga kumpanya na... Upstream, downstream at sidestream na support industries ng mining. Kabilang na yung mga pamilya nila. Kasi ang kakaiba sa pagmimina, Kara, ang mining company, pag naitayo, nag-a-attract ng maraming tao, nagbi-build ng communities. Okay. No? So, pag ang mina ay nag-ooperate na, may isang komunidad na nakaasa exclusively doon sa mina. Okay, pero ang sinasabi ni Secretary Lopez, talaga bang mas mahalaga yung kita ng mga minahan? Mas mahalaga ba yung trabaho ng mga tao kesa doon sa ating kalikasan na ipapamana natin sa ating mga anak, sa ating mga apo, and down the line sa lahat ng mga susunod na henerasyon? Sinasabi kasi niya, ilan doon sa mga minahan na kanilang ipinapasara ay nasa mga watershed. Siguro hatiin natin yung tanong, Kara. Okay. On whether or not dapat bang magmina versus environment, yung sinasabi ng Chamber of Mines tungkol dito ay hindi kailangang either or. Sinasabi namin, pwede tayong mag-coexist. Sabay tayo na mag-exist doon sa lugar. Kasi napatunayan na rin namin yan na ang pagmimina pwedeng sumabay sa turismo. Ang pagmimina pwedeng sumabay sa agrikultura. Nakita na namin yan sa marami sa mga mina namin. Pero sa, halimbawa, open pit mining. Open pit mining means the whole mountain, kailangan mong putulin muna yung mga puno doon, tapos hukayin mo siya kasi you're gonna make a big hole. A That's big right. pit. That's Really, right. nakabisita na ako sa mga large scale mines. Ang laki-laki talaga, parang inuka yung buong bundok. So paano ninyo masasabi na We pwede can pang coexist. Yeah, you can coexist. Pwede pang gamitin sa agrikultura. Binutas nyo na yung buong bundok. Dahil ang pagmimina ay hindi permanente. It's a temporary land use. At kapag nakuha na ang valuable minerals underground, responsibilidad ng mina na ibalik yung lugar in the way that they found it. Magtanim kayo ng puno, ibalik ninyo lahat ng hayop na nakita ninyo dyan bago pa kayo magsimula. Is that really possible? That's possible. That's why kailangan ng mina na pumasa sa kanilang environmental impact assessment. Kapag sinabi ng EMB na hindi kayo pwedeng magmina dyan sustainably, hindi bibigyan ng permit yan. Kailan maibabalik? Ayan, may pinapakita tayong videos kayo. Tignan mo naman, talagang wala talaga ng puno dyan. What you're saying is, pagkatapos ninyong kalbuhin yung bundok or Kunin yung hukayin mineral, at kunin yung mineral at kalbuhin siya talaga at hukayin siya, pwede nyo pang ibalik na back to normal yan na may mga puno ulit? Hindi lang normal, mas maganda pa kaysa dati dahil hindi siguro alam ng marami, ang lupa na mayaman sa minerales ay nutrient poor, hindi siya maganda para sa agrikultura. Pero pag natanggal natin ang nickel or yung iron at pinalitan natin ng topsoil or agricultural soil, nagiging mas maganda siyang farmland or forestry land. Okay. In fact, Kara, hindi lang siguro alam ng marami na ang industriya ng pagmimina ay isa sa pinakamalaking reforesters ng bansa. In the last 3 years, we have planted 20 million trees throughout the country. Okay, pero ang sinasabi rin nila dahil sa pagmimina, example, in Zambales, ay nagkakaroon daw ng siltation
sa mga rivers because of the mines. Ilan sa mga pinasasara ng DNR nakakasira daw sa watershed, specifically yung 4 na minahan sa Zambales. Ito, may pinapakita tayo. Ito yung 4 na kumpanya na ipinasasara sa Zambales. At bukod dyan, yun nga, may siltation daw of rivers, illegal tree cutting. Ito daw yung ilan sa mga nilabag nitong mga ito. Ano pong masasabi nyo dito? Well, kasi yung sa argumento ng watershed, dalawang sagot dyan. Number one, ang area ng Zambales, kung nasaan ang mga minang, yung 4 na minang nabanggit, ay isang mineral reservation. Talagang isinantabihan ng Pangulo ng Pilipinas para sa mining activities. Kapag isinantabi ang isang lugar bilang isang mineral reservation, it presupposes na walang critical watershed sa lugar. So sinasabi ninyo, hindi nakatayo sa mga watershed itong mga pinasarang ito? Hindi sa proclaimed watershed. Dahil sa ilalim ng Mining Act, bawal magmina sa proclaimed watershed forest reserves. But is it a watershed? Well, kung watershed at watershed lang, Kara, buong Pilipinas ay watershed. Okay. Even ang Metro Manila ay watershed. Pero ang daming nakatira rito. Kung susundin natin ang argument ni Secretary Lopez, dapat walang kabahayan sa paligid ng Pasig River. Okay. Dahil yan ang sumasalo ng tubig ulan at nagdadala ng tubig sa Pasig River. Alright. There's a PCIJ report in 2009 saying na hindi lang naman daw kalikasan, pero yung mismong mga taong nakatira doon sa paligid ay naaapektuhan daw. In 2009, the PCIJ had a report saying na maraming residente sa Zambales ang problemado sa mining kasi binabaha sila. Pag umuulan daw, talagang grabe daw yung pagbabaha, tapos yun nga, nagkakaroon ng siltation yung mga waterways doon. May ginagawa bang aksyon ng mga minahan para tugunan yung mga ganitong klaseng epekto sa mga komunidad sa paligid ng mina? Well, sa ilalim ng batas at sa pamamalakad ng MGB, lahat ng mining companies ay kailangang maglagay ng environmental protection measures. Sa kaso ng mga nickel mines, kailangan maglagay sila ng mga siltation ponds na sasalo sa kahit anong tubig na manggagaling sa kanilang mining operations. Now, sa kaso ng Zambales, hindi ko masabi exactly kung kailangan ma-pinpoint natin exactly anong pinanggalingan ng baha na yan. No? Dahil yung lugar, kahit na walang pagmimina, naubos na rin ng kaingin. Or wala talagang tumutubong malalaking puno. So talagang very prone siya to flooding. Okay. Okay, when we talk of mining, dalawa ang mukha nito eh. Merong large scale at merong small scale mining. At alam ko, I've interviewed a lot of large scale mining companies at ang sinasabi nila palagi, dapat tutukan din ang small scale. Yes, isa yan sa mga isinususog naming aksyon na dapat gawin ng gobyerno dahil ang mas malaking problema rito, Kara, na hindi siguro nakikita ng iba, ay ang illegal na pagmimina. Sa aming pag-aaral, kalahati ng gold na napuproduce sa bansa ay nanggagaling sa illegal small-scale mining. Ganun sila kalaki. At yung small-scale mining na tawag, medyo hindi na accurate yan dahil ang mga small-scale mines na ito ay kadalasang malaki ang pera, malaki ang pondo at gumagamit na ng heavy equipment. So sa ilalim ng batas, ang small-scale miner kailangan palapiko lang. Okay. Kapag ikaw ay nagsimula ng gumamit ng heavy equipment or explosives, ikaw ay large-scale mine na at kailangan mo nang kumuha ng mineral production sharing agreement sa gobyerno. So ano ang nakikita ninyong posibleng mangyari kapag pinasara ang mga large-scale mines? Ano mangyayari sa small-scale miners? Ay, clearly, kung wala nang nag-ooperate ng large-scale mines dyan, dudumugin yan ng small-scale miners. And you think that would be more destructive to the environment? Yes, dahil ang small-scale mines, sa kasamaang palad, wala talagang nakatutok dyan eh. Unlike ang large-scale mines na binabantayan ng Mines and Geosciences Bureau, ang small-scale mining ay nasa pangangalaga dapat ng probinsya. Okay. Ang kadalasan ng probinsya, wala namang capability to monitor and regulate mining activities. That's a very technical business eh. So, karamihan ng mga illegal mines, lalahatin ko na, lahat ng illegal mines, walang environmental protection measures yan. Gumagamit ng mercury. Okay. Gumagamit ng bata. Hindi nagbabayad ng buwis.
hindi popondo ng mga social development projects. So wala tayong napapala dyan kung hindi problema. Okay. Let's go back to your point kanina na sinasabi ninyo na pwedeng mag-coexist ang mining at saka yung protection of the environment kasi ibabalik nyo naman, ire-rehabilitate nyo naman yung bundok Correct. na inyong minina eventually. You used to work with Lepanto at isa yung Lepanto dun sa mga pinapa-foreclose. Ang sabi doon sa audit report, yung Lepanto Consolidated Mining Company, mine tailings spill at abandoned tail ponds ang dahilan ng pagpapasara. We're showing some photos here and graphics. Kumusta na ba talaga yung lugar na ito? Kung talagang nire-rehabilitate sila, bakit merong abandoned tail pond? Yun din ang ipinagtataka ng Lepanto dahil tinanong namin sila kahapon, ano itong report na ito? Sinasabi nila, chinek na nila ang kanilang tailings dam at walang leakage ito. At wala silang abandonadong tailings ponds to begin with. In fact, nagdala ako ng ibang pictures baka pwede nating i-flash. Ito yung... Yan ang tailings pond ng Lepanto ngayon. Alright, okay. So okay. nakikita natin, walang problema, hindi ba? Ayan ang kanilang planta, yan ang kanilang community. Yan ang komunidad ng Lepanto na nasa tuktok ng bundok. Ayan, yan ang kanilang tailings So pond. you're saying na mali yung lumabas sa audit report? Mali yung lumabas sa report. Okay. Let's go to the... Yan ang kanilang komunidad. Makikita natin, napakaayos, hindi ba? Yan ang kanilang farms doon, sa taas ng Benguet. Baka naman yung kabilang side, hindi. Ikaw, siguro, puntahan natin. Puntahan natin. Para Willing makita kayong mo. ibuksan yung inyong mga minahan para ma-check ng Yes. mga tao. Yes. Alright. Let's go to another company doon na ipinapasara. Itong City Nickel at Berong Nickel na parehong nasa Palawan. Oo. Alright. Ang sinasabi, siltation of farmlands and coastal waters daw ang naging violation dito. Hindi ako makapagsalita for them dahil hindi sila miyembro ng chamber, ano? Aha. But alright. ang pagkakaalam ko sa kanila ay matagal nang hindi nag-ooperate ang City Nickel at Berong. Meron na silang cease and desist order noon pa man. Okay. Alright. Kumuha tayo ng mga katanungan mula sa ating mga netizens. Yung isa sa ating mga Twitter followers, sabi niya, dahil ba nagka-award na dati, kasi sabi niyo may mga natanggap ng environmental awards, dahil ba nagka-award na dati ay hindi na maaaring lumabag? Hindi, ito ang punto ko doon, ano? Yung criteria na ginamit ng DENR para sila ay awardan ng environmental award ay sharing criteria na ginamit ng audit team. Parehong-pareho yung questionnaire. Pero bakit noong nakaraang taon nanalo, ngayon sinasabi nyo bagsak? Okay. So from here, where do you go from here? Anong susunod na hakbang ninyo? Katulad nga ng nasabi namin kahapon, iniintay namin yung order ng DENR at ang detalye ng violations na sinasabi nila. Dahil sa ilalim ng batas, kailangan sabihin doon sa kumpanya exactly ano ba yung naging violation mo. Kung kayo ay naglabas ng tailings sa tubig, gaano karaming tailings. No? Para maging basihan for penalties, suspension, or even closure. Maalala mo, nung nangyari sa Philex noon, meron kaagad estimate ang DENR, ganito karaming tailings ang inilabas ninyo, ganito kalaki ang penalty ninyo. In-appeal nyo na ba ito or balak nyo po ba itong i-appeal kay Pangulong Duterte? Ang appeal kasi requires an actual order. Wala pang dumadating. So hanggang ngayon, you continue to operate dahil wala pang Yes, order? the press conference was last week. Hanggang ngayon, wala pa kaming nakukuhang order. So you will continue to operate? Yes. Okay. Your message to Secretary Lopez? Siguro, ang message ko lang is, ma'am, lahat po tayo mahal ang kalikasan. Ang mining po sa Pilipinas ay hindi dapat option lamang, no? Dahil napakayaman ng ating bansa sa minerales. Kailangan natin siyang minahin ng responsable, kailangan minahin ng tama. Kailangan balansehin natin ang interest ng environment at nung pangangailangan ng nakararami ngayon. Hindi po ba pwedeng hindi talaga magkaroon ng mina?
yung talagang tigil lahat ng mina sa Pilipinas, hindi ba magsusurvive ang Pilipinas kapag walang minahan? Magsusurvive, of Oh. course, no? But ito naman ang isipin natin, Kara, no? Ang mundo natin ngayon umiikot dahil sa pagmimina. Lahat ng nakikita nyo ngayon, produkto ng mina yan. Kung tumigil lahat ng mina sa mundo, balik tayo sa Stone Age, no? Na ang sinasabi natin, wag na lang sa Pilipinas. Ang sinasabi naman namin, ang Pilipinas ay may estimated na $1 trillion worth of minerals underground. Hindi natin gagamitin ang regalong ito mula sa Diyos. Parang kalokohan na umuutang tayo sa ibang bansa, samantalang meron tayong sariling resources. Yun ang sinasabi ng Australia sa amin eh. Okay. Na bakit namin kayo pautangin? Mas mayaman pa kayo kaysa sa amin. Pero ang key dito is responsible dapat. Responsible mining. Alright. Correct. Okay. And with that, maraming salamat po sa inyong panahon. Attorney Ronald Residoro, Chamber of Mines of the Philippines Vice President for Legal and Policy. Thank you, sir, for your time. Thank you. Thank you.